ng mga bukol sa katawan ang isang bata sa Bamban, Tarlac. Ang problema, hindi siya maipagamot ng kanyang mga magulang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagkaroon ng mga bukol sa muka, natagpa ng isang mata at hindi na nakakakita. Yan ang sitwasyon ng isang bata mula Bamban, Tarlac. Halos lumaulaw na ang kanang parte ng muka ni Gian na 9 taong gulang dahil sa mga bukol na tumubo sa kanyang muka. Kwento ng kanyang ina, 3 taong gulang pa lang ang anak nang may tumubong maliit na bukol sa gilid ng kanyang kanang muka. Pina-check up ko po, sabi po nila, yung ulo po niya, walang laman daw po yung bungo niya. Tapos nung pangalawa ko pong paano, yung bungo niya daw po walang laman, naging bukol at saka mga ugat daw po yung tumubo sa kanya. Dahil ka po sa pinansyal ng pamilya, hanggang ngayon, hindi pa rin nila napapagamot si Gian. Ayon sa isang facial surgeon at ENT doctor, mahalagang sumailalim si Gian sa MRI o imaging test para malaman kung gaano nakalaki ang bukol at kung ano ang problema sa loob nito. Bukod sa malaking bukol sa muka, si Gian may mga bukol din sa katawan. Ang kanyang mata, bahagya na ring lumuwa at may mga balat din siya sa iba't ibang parte ng katawan. Based dun sa nakita ko, dun sa likod niya, maraming mga maliliit na parang balat. Parang lumalaki rin siya. Dito sa pasyente natin, meron tayong parang malaking bukol sa face or based sa itsura niya, para siyang plexiform neurofibroma ang itsura. Base sa mga sintomas, may posibilidad na neurofibromatosis type 1 daw ang sakit ni Gian. Ang neurofibromatosis, it's a genetic disorder wherein nagkakaroon ng problema dun sa mga nerves, cutaneous nerves ng isang pasyente. So nagbabundle up siya, nagkakaroon ng mga bukol. Ang neurofibromatosis, para ma-diagnose talaga, is ginagawa ng genetic testing. Kayang tanggalin ang bukol sa mukha ni Gian, pero dapat munang timbangin ang risk at benefits nito para sa bata. Kahit matanggal daw kasi ang bukol, may posibilidad pa rin na bumalik ito dahil genetic disorder ang neurofibromatosis. Ang magulang ni Gian, kapwa may iniinda na rin karamdaman. Kaya hindi nila alam kung paano pa masusustentuhan ang gamutan ng anak. Kaya yung anak ko po, gusto ko po na sana pong gumaling. Kaso ako pong pinapanalangin po niyang gagaling. Sabi po niya sa akin, magpagaling ka. Paano ako kung wala ka? Pag namatay ka, mamamatay na rin po ako, sabi niya sa akin. Ang bata hindi nawawala ng pag-asa na balang araw ay magiging normal din ang kanyang itsura. Ako si Gian, nangingi po ako ng konting tulong. Pati po si mama ko may sakit. Nangingi po ako ng konting tulong. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.